Magandang umaga sa inyong mga binibini. Magandang umaga mga binibini. Kumusta ang inyong araw ngayon? Okay lang naman. Okay lang ba na makipagpanayam kami sa inyo? Okay, may bakante naman kaming oras ngayon. Sigurado ba hindi kami nakadisturbo? Hindi naman. Kumusta naman ang inyong mga buhay bilang isang kolehiyo? Bilang isang kolehiyo ngayon, isa ito sa pinakamahirap sa buhay ko ngayon. Kasi kung maihahabi ko ang bilang isa akong high school at isa ako ngayong kolehiyo, napaka laki ang diferensya dahil bilang isang kolehiyo is nakaka-pressure talaga na maging isang kolehiyo. Ang daming projects, ang daming quizzes, ang daming exams, at every kada proof or kada professor na nai-encounter namin ay napakahirap makipag-deal. Oo naman, hindi talaga yun maiiwasan pag ikaw ay isang estudyante sa kolehiyo. How about you, Binibini? Para sa akin, napakahirap talaga ng kolehiyo. Bilang isang second year, napakahirap talaga dahil madami talaga tayong mga projects na dapat ipapasa sa tamang oras at walang exemption. Tinatawag nating palugit at higit sa lahat, may mga professor talaga tayong walang konsiderasyon sa kung ano man ang maramdaman ng kanyang mga estudyante at kung ano ang sitwasyon ng kanyang estudyante, at dapat talaga mauna ang kanilang mga tinatawag nating subject. Oo naman. So, dahil nag-uusap naman tayo tungkol sa mga paghihirap niyo sa kolehiyo, ano ba ang pinakamahirap na subject na yung naharap ngayon? Pinakamahirap? Oo. Pinakamahirap para sa akin lahat. Lahat ng subject ay pinakamahirap dahil lahat ito ay may kanya-kanyang oras na pinaglalaanan sa ngayong kolehiyo at napakahirap ng subject dahil in demand ito. Oo. At paano mo ito tinutugunan? Paano ko ito tinutugunan? Tinutugunan ko ito sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti, pag-aaral ng kada subject para ito ay maipasa. Mabuti naman yun sa'yo, Miss. Ikaw naman, Miss? Para sa akin, napakahirap talaga ng mga subject namin ngayon, at higit sa lahat, ang pinakamahirap sa akin ay ang drawing and sketching. Dahil hindi ako marunong magguhit at ang aking penmanship ay hindi ko maihambing na maganda ito dahil ang kapal nito. Lang yan, Binibini. Sa pamamagitan ng pag-iensayo, alam kong makukuha mo rin yan ng buong lakas. Salamat. So, mayroon ba kayong mga plano pagkatapos ng kolehiyo? Oo naman, marami akong plano bilang isang guro o nag-aambisyon na maging isang guro. Ang gusto ko pagkatapos ko bilang isang kolehiyo ay maging guro ako, maging opisyal na guro ako sa pagtuturo ng mga bata para ito ay mas malinang ang kanilang kaalaman sa asignaturang Pilipino. Oo nga naman, upang makatulong tayo sa komunidad. Ikaw naman, Binibini, ano ang masasabi mo? Mayroon ka bang plano pagkatapos ng kolehiyo? Marami talaga akong plano sa pagkatapos ng kolehiyo. Gusto ko magkaroon ng magandang buhay, gusto ko magkaroon ng magandang trabaho na makasustento sa aking pamilya at sa aking mga kamag-anak. Oo nga naman. So, sa kanya isa para sa komunidad, sa iyo naman Para sa iyong pamilya. pamilya. Sila ang nagiging inspirasyon mo sa pag-aaral. So, yan ay mabuti. Ano ang mga hakbang na ginagawa niyo ngayon upang maabot ang inyong mga pangarap? Para sa akin, ang mga hakbang na ginagawa ko ngayon ay ang mag-aral ng mabuti. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti, ito ay nagsisilbing paraan upang magkaroon ako ng magandang kinabukasan. Ano ang mga hakbang na ginagawa mo ngayon upang maabot ang iyong mga pangarap? Parehas ng sinagot ni Binibining Mildred, ang ginagawa kong hakbang ngayon ay ang mag-aral ng mabuti dahil ito ang susi o paraan para yung mga pangarap ko ay matupad. Oo, tama. So, paano mo kinaharap ang mga stress o pressure mula sa mga exams at mga quizzes sa inyong mga guro? Para sa akin, kinakaharap ko ito sa pamamagitan ng
paggamit ng aking mga oras sa mga bagay na kinakailangan kong pagtuunan ng oras. Oo. At higit sa lahat, natutulog ako kapag ako ay na-stress, natutulog talaga ako dahil Yan nga. kailangan ng ating katawan ng tinatawag nating may tulog. Dahil- Mabuti nga naman niya sa iyong katawan upang yung Hindi ka madaling pag-iisip. magkasakit. Tama naman. Sa akin naman, hinahandle ko ang stress is ginagamitan ko nito ng, alam ko kasi sa kasabihan na pag nadapa ka, babangon ka ulit. Oo. So, kapag nadapa ako, stress ako, iiyak lang ako, iiyak nang iiyak hanggang sa walang luhang tumutulo at babalik ako sa pag-aaral para in a way of, yung stress kasi is nawawala yon pag iniiyak mo lang. Oo nga. So, may iba't iba talaga tayong ang tawag nga yan sa paraan sa cope sa mga stress sa buhay, mga pressure. So, mayroon ba kayong special someone sa kolehiyo ngayon? Kwento ng pag-ibig naman tayo ngayon. Kwentong pag-ibig? Oo naman. May nagpapasaya sa aking puso. Wow! Nagpapakilig sa aking mga paru-paro na nandito sa loob sa aking tiyan. Kita naman sa iyong mukha, Miss Binibini, na ikaw ay in love talaga. Oh! How about you, Binibini? Gaya lang ng sagot niya, meron din. Wow! May mga love life kayong dalawa dito. Ay talaga naman kailangan yan upang tayo ay mapaliban ang ating stress at sila ay nakakatulong upang mawala ang ating mga stress. Oo nga. So, paano mo nasusukat kung yung mga taong binabanggit na ngayon, kung seryoso ba o hindi? Nasusukat ito sa pamamagitan ng dahil sa bilang isang kolehiyo, Oo. walang oras. Walang oras na hindi pwedeng oras niya lahat. Oo. Oras ng pag eskwela, pag oras ng eskwela lahat. Hinahati ko kasi ang oras ko sa pag-eskwela at oras ko sa kanya. At ngayon naman, ang tatalakayin natin ngayon ang yung mga karanasan sa kolehiyo bilang isang estudyante. So, ano-ano ang pinaka-memorable na karanasan mo sa mga kaibigan sa kolehiyo ngayon? Para sa akin ang mas mga memorable na nakaganapan na naganap sa akin dito sa kolehiyo ay ang mga bagay na mga contest na aming sinasalihan at kami ay nanalo at napaka-memorable noon sa akin dahil hindi ako marunong sumayaw at naipanalo pa namin iyon. Oo nga na. So, sa pamamagitan niya, mapapalabas mo ang iyong talento bilang isang estudyante. Talaga Ikaw naman, Binibini. Sa akin, napaka-memorable sa buhay ko ngayon sa kolehiyo. Yung mga taong nasasalumuha ko ngayon sa kolehiyo. Naging mga kaibigan ko dito sa kolehiyo. Mga profesor na naging kaibigan ko rin. At yung mga kaklase ko, isa iyon sa pinaka-memorable dito ngayon sa kolehiyo dahil yung mga kaklase ko ang naging sandigan ko sa lahat, naging kakampi ko sa lahat dahil iisa lang naman ang kinakamit namin sa buhay. Sila yung mga taong nakikipag ugnayan sa iyo upang ikaw magpatuloy pa sa kolehiyo. So, yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat din Maraming sa salamat. inyo.